Ikaw ba ay may problema? Basta, hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta, hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. O, di ba? More Ayan, delay. naghahabulan pa din. Dear Bex, Delay, more fun. O, di ba? Shits. Ano na, Bex? Kamusta? Okay naman. Ikaw, kamusta ang iyong naging week for today's video? Guard. Ayan, kaya lang ako ano tawag dito? Napasalamin ako ng wala sa oras kasi nagsisimula lang pumitik yung mata ko. Oh my God. Dahil, Alam mo, ganyan din yung nangyari sa akin last time, pero ininda ko lang. kaya sabi ko ay mag-aano na nga ako. Anti-rad lang naman to. Wala naman siya masyadong inarte na gano'n. Para lang Oo, bawas bagay yung, naman. oo, true. Siyempre, inartehan natin yung pagbili. Siyempre, pag gagastos ka, dapat yung maganda. Correct. Yeah, shoots. Ikaw, kamusta? Oo. Ah, wala na, eh. vowels, tsare. Okay naman, survivor ng taon. Ano lang tayo, marami lang tayong mga discovery lately na share ko Ay. na rin din mamaya sa gets ko na. Mhm. Shoots. Ayan. Happy Wednesday, mga Bex. Welcome to another mini-sode of, Bexters. So may, serious yung intro. Dear Bex. Ayan. Yes. And syempre, maraming maraming salamat sa inyong support from the last Dear Bex episode. May mga Mhm. nakarelate, meron din namang natuwa dahil may nag-share, na-inspire, mga ganyan. Correct, correct, correct. Ayan. So, bilang isa lang yung sulat natin for this week, what if mag-ano muna tayo? Mini baklita. Ganyan. Pwede naman kasi maraming nangyari din ngayong nakaraang Mm. linggo. So, alam True. mo naman ang ating mga Bexters, Maritesa. So, Correct. go. Ayan. So, ito pinakauna yung bagong, as in ngayon lang, as of recording, kakapost lang ng YG Entertainment na pumirma ulit ang 21 ng kontrata sa kanila Mm-mm. and magkakaroon sila ng world tour na magsisimula na agad sa October, which is laban na. And parang 15 years, 15th year anniversary nila, I think this year or 16 ganyan. So parang 15 years na sila and 2015 pa yung last nila na 2015 sila nag-disband officially and so ngayon nagbabalik sila and for sure bago mag-comeback ay magre-release siya ng kanta or ng album maybe. So abangan natin ano mangyayari sa 21 with Sandara Park. Ganyan. Correct. So, ayan. Congratulations sa inyong comeback at syempre, sa mga fans ng 21, mag-ready-ready na kayo at mag-ipon-ipon kasi this is it. True. Baka kung kinakailangan mag-travel, mag-travel. Charot! Alam nyo na Feeling ko yan. nangangailangan ng YG dahil wala silang ngayon simula nung issue ni Seungri ng Big Bang and then last year nga kasi yung Blackpink parang nag-sign na lang sila sa YG as a group pero yung individual activities nila parang hindi na hawak ng YG and nag-decide yung Blackpink na this year hindi sila magkakambaka sa group. So feeling ko hikahos yung YG ngayon, no? So feeling ko pinagbigyan nila lahat ng demands ng 21 para ma-ROI nila yan. Para bumalik yung Gets. yung kayamanan nila, ganyan. Correct. So, wala. Pero hindi naman disbanded yung Blackpink. Parang gusto lang nila magpahinga. Ganun ba? Oo, gano'n, parang gano'n. Hindi sila parang 'pag nag-comeback ulit sila as a group, under YG pa din sila. Pero Mm-mm. yung recently kasi puro individual activities yung pino-pursue Oo nga. ng mga girlies. So, wala silang ganap sa YG. So, walang pumapasok na anta sa YG Naglabas, under correct. Blackpink. Naglabas ng album ata si Lisa o single. Meron Oo, siyang bagong kante. yung Rockstar, yeah. Oo. So, Tapos yun. nagkaroon din ng issue si Jeannie na nag-ano siya,
Yung Tawag vape. nito, yung nag-vape siya Oo, dun sa oo. hindi karapat-dapat na area. True. Basta bawal na area siya nag-vape, tas naging issue. Parang ako OA naman, vape lang yan, di naman siya nakapatay. Grabe kayo. Tas super apologize si bakla. True. Sobrang excited ako dito sa 21 kasi Blackjack ako. Sobrang fan ako ng 21 and nanood ako ng concert nila. Yung pinaka-last nilang concert nung 2015 dito sa Pilipinas. So, excited ako sa comeback. Sana mag-Philippines din sila. Knowing naman na part si Sandara nung group, feeling ko hindi pwedeng hindi sila dadaan dito sa World Tour. So, uh, excited talaga ako with this comeback. Gani. Love it. Ayan. So, Siyempre, meron pa ba tayo ibang mga chika from K-pop to ano na to, P- tayo? to P-pop, pag-usapan ba natin ang iconic na eksena ng Mm. Beanie? Pwede naman, kahit ayaw ni Sam ng Beanie. Tsare. Ayan na, nililigwa kita dito kasi as official commenter ka eh. Okay lang naman kasi gets naman din lalo na sa mga ka-age natin if hindi nila bet yung Beanie kasi hindi naman talaga tayo Mm, in the first place ang target demographic ng Beanie which is tama. okay talaga. And sana lang yung may mga ka-age natin na hindi sila bet. Huwag natin patulan yung mga bata. Kasi katulad nung issue nung sa airport nga yung sa Cebu na pagdating nila is sobrang balot na balot sila yung naka-mask, naka-shades, naka-hat. So parang na-award sila ng very light kasi parang baka tayo magpakita, ganun. In the first place, 2 a.m. na yon. So feeling ko hindi din sila nag-expect na may mag-aabang pa sa kanila kasi madaling araw na nga. And then also, baka naman nakatulog yung mga bata sa flight. Siyempre, ayaw mo na mag-ayos. So, tatakpan mo na lang kasi naman humarap kang haggard, di ba? Tsaka uso naman din talaga kasi yun ngayon, lalo na sa generation. Tsaka, kasi may concert sila and recently din talaga, isa-isa silang nagkakasakit. So, feeling ko, pang-iwas din talaga yung mask, ganyan. And so, yun. So, nabash sila Correct. doon. And in response, susunod na lang airport na ganap, Jabberwockies inspired look sila na talagang totally covered yung face. Ikaw, what's your take on this? Ako kasi pag celebrity ka, marami na kasing expectation sa'yo. So, technically, pag ganyan, pag hindi ka maganda na lumabas or hindi ka fully made up, parang mas gustuhin mo na lang magtago kaysa Mhm. ma-judge ka. Lalo na sa Pilipinas, maraming judger, maraming nagmamaganda. Akala mo naman, 'di Pero, ba? Diyos ko, mm, sila pa yung number one na sila naman yung pangit, yung mga gano'n. Kaso nakakainis. So, parang mm, pabayaan niyo na lang sila kung anong trip nila sa buhay kasi di niyo naman buhay yun, eh. Buhay true. nila yun. Parang yun lang yung ano ko sa inyo, masi-say ko sa mga tsakang bashers. At tsaka, tawag nun, um, kanya-kanyang desisyon yan. So, respect nyo na lang. Pero, Ganon. Hindi true. naman sila nagmamalaki na, sila, na K-pop. In fact, sa mga interviews naman nila, they are sharing that they started from humble beginnings. Pero, So, pagbigyan nyo na. 4 years din silang nag-abang bago sila nag-boom. Oo, Ganyan. oo, Actually, oo. ang pinagmulan pa nun, kinumpare sila kay Sarah G kasi nga, si Sarah G daw sobrang sikat na pero nakakapag-airport ng hindi nagtatakip ng whatever. Pero after nga nun, may Mm. mga lumabas din na picture si Sarah G sa airport na naka-shades, naka-sombrero, yung parang naka-disguise din. So, ano Kasi na. nga, ganun talaga ang buhay ng celebrity. Pag hindi ka nakaayos, parang pipiliin mo na lang na magtago. Kasi Mm. syempre, pag nakita ka na haggard ka, dami na namang sasabihin sa'yo, ano ba nangyari Pero, dito? mm. Ganyan. Parang, hindi mo naman maasahan sa lahat ng tao na lagi silang mag effort na mag fully made up. Lilipad lang, magme-makeup ka pa. Parang, syempre simplicity ka na lang doon pag ganyan. Tsaka Tap, hindi sila commoner, celebrity sila. So, mas malaki talaga yung expectation. Saka yung nung nag-Jabberwockies naman sila, nabash pa din sila na feeling sikat, whatever. Inaabangan niya yung ginagawa eh. So, ibig sabihin sikat. Ikaw nga na hindi nila kilala, nagko-comment ka. So, ibig sabihin, kilala mo sila. Diba? The fact na nagko-comment ka, mas binibigyan mo sila ng ng revenue True. sa ano nila, sa sa social media nila, tsaka sa profit nila, mas nakakadagdag ka. Kasi nakakadagdag po kayo sa sa fan base kahit hindi kayo Pero, fan.
Mhm, sa correct. engagement and everything. So, tuloy-tuloy nyo lang. Kaya ako nga, naghihintay na lang ako mabash eh. Gusto ko yung Para sumikat abangers ka naman na. tayo. Oo. Meron din ngayon lang, nakakabasa ko lang yung Adidas. Ano mo ba yung Adidas? Yung issue nila with Bella Hadid. Ah, yes, kakabasa ko lang din yan kanina. Pagising ko, parang ano ba yan? Babagsak na ang stocks ng Nag-sorry Adidas sila. bigla. Kasi Pabagsak nga, na agad dahil yung sa stocks ano, nila. dahil sa ad. Sige nga, i-chika mo nga yan, Bex. Kasi 'di ba ang endorser nila si Bella Hadid, and si Bella Mm, Hadid is in support of Palestine. So parang of dahil course. doon tinanggal siya ng Adidas, ganyan. So yun, ngayon parang tsaka meron pang ad, meron pang isang ad campaign na ginawa si Bella na hindi siya aware sa buong context nung nung campaign. So parang nung lumabas yun, parang nagreklamo si Bella. Tapos ngayon parang gusto niya kakasuhan niya yata ang Adidas regarding that matter. Ganyan. So, Sa abangan pagkakaalam ko, natin. if I'm not mistaken, may namatay kasi na Israeli during that time, 1970s. Oo, yung 8 ata yun Munich during that Olympics. Mm-mm. during that event. So, Palestinian si Akla, tapos dun siya nag-photoshoot. Sa Mhm. Germany yun eh. So, Mm-mm. parang so, parang girl, parang alam mo yun, parang very wrong talaga. At saka bakit si Bella pa yung kinuha nila? Alam na nga nila na Palestinian. Yeah, so yun. Tingnan natin ano mangyayari. Laban nila, hindi naman ako fanatics ng Adidas. Charot. So, yun lang ang huli kong balita is pababa yung stocks nila. Parang nag-plummet talaga yung stocks nila. Mm. So, tingnan natin saan pupulutin. Charing. Oo, the power of marketing. Charot and True. branding. So, ano, sa mga ganyan dapat talaga ingat. Dapat pipili ka talaga ng tamang endorser para sa ano, sa product nyo. Huwag yung basta-basta na kung sino na lang kasi sikat go. Parang Correct. syempre isipin mo din, does it does this endorser resonate from our brand? Something like that. Hindi naman pwede na go lang kayo ng go. Tulad niyan, si Bella, half Palestinian siya. So, paano Mhm. yon? Mm. True. Kaloka. Ayan. So, yun lang naman ang ating mini baklita. And so, yan. Go na tayo sa ating letter sender. Yes, go. Sige, ikaw ba magbabasa? Ako na. Ikaw na yung first two. Sige. Go. Ako Dear hindi to tayo Bex. nag-decide. Oo nga. Dear Bex. Hey. 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 I'm Janine, 32 from the city. Anong city ito, sis? I'm very I'm very much a career girly. I had a couple of relationships naman in my 20s, but somehow both didn't work out. Mostly cause of me. Masyado akong preoccupied with work, which I honestly like. Some people might say corporate slave, but for me, I run the floor. Ay, taray. Beyonce, charing. I started from the lowest rank in the corporate world and slowly but surely worked my way up. Ay, bong, I love it. People always assume that I'm a breadwinner because of how much I work. But in reality, I live on my own. Hindi naman kami super well off growing up, but hindi din struggling. Sakto lang. I Mm-mm. currently live alone with a unit na I'm still paying for pero kinakaya naman. May budget for travel and stuff. I have a great group. I have a great friend group. Ayan. My friends would often tell me, jowa na lang kulang sa akin. Very wife material daw ako. However, I don't really see myself as a wife and as a mother. Wala siya sa priorities ko. As in, super contented ako sa buhay ko ngayon. Don't get me wrong, I partake naman in some fun, if you know what I mean. So, napupuna naman yung needs ko in that department. Hindi ko talaga feel magjowa ngayon. Mas nag enjoy mas na-enjoy ko yung single life. Ayan. And then she said, it's just so irritating na paulit-ulit ko naririnig ang mga tao around me, bakit wala akong boyfriend, kailan ako mag-aasawa, wala akong balak mag-anak. I just usually smile and tell them na sa tamang panahon. Napabiro.
Pero in reality, wala talaga siya sa plans ko in the next few years. Maybe magbago pa 'to someday, pero sa ngayon talaga, wala. I mean, kung may dumating, why not? But not actively seeking for it. Sa tingin ko, sa tingin niyo, how should I answer yung mga ganitong question sa choice ko to be single? Thank you and God bless. Janine. Janine, 'pag may nagtanong sa'yo kung kailan ka mag-aasawa, ang sagot mo, "Kailan po kayo mamamatay?" Charing. Gano'n Charot ang lang. laban. Mata sa mata, ngipin sa Lintik, ngipin. correct. Mata lang ang walang latay. Dahil ang isda Ay hindi nasusuka. mga quotable quotes nung college, oh my God. Kaya nga, Diyos ko. An eye for an eye na tinagalog na. Oo, true. Pero iba na yung 'pag Tagalog iba, may isda. Ano daw? Oo. Kasi na-realize ko lang nung college, parang, 'di ba, hindi naman sila na ano. Balik na kay Janine. Anong masasabi mo kay ate mong Janine? You don't owe them an explanation. Yeah. Yun ang masasabi ko sa'yo, Janine. Just do what you need to do. Nataon lang na nasa maling lugar tayo. Or na napapaligiran ka lang ng mga tao na close-minded. Kasi sa panahon ngayon, hindi naman talaga madali ang pag-aasawa, Mhm. ah, ang pagiging nasa relasyon, hindi rin siya madali. So, Correct. maraming factors ka na dapat i-consider na you yourself, you have to be ready for it. Mhm. So, kung hindi ka rin lang naman ready, bakit mo pa iti-take yung risk na yun? Kung sa tingin mo, nagwo-work sa'yo yung pagiging single, edi go for it. Ang pag-ibig True. naman ay dumadating yan sa ano, sa oras na hindi mo Unexpected. inaasahan. Oo, Oo, unexpectedly. yung mga 'pag hindi mo hiniling, tsaka pa Mm. dadating, yung gano'n. Correct, So, correct. hindi siya minamadali, wag mo na lang pakinggan or, for me, di mo na kailangang mag-explain. 'Pag tinanong ka lang sabihin mo, "Trip ko lang," gano'n. Parang don't take it seriously, Yeah. kasi nakaka-stress lang. Parang it's waste of, your energy to Mhm. explain. Mm. Kasi bakit 'pag nag-asawa ka ba suportado ka ba nila sa bills mo? 'Pag nanganak True. ka, Sagot sila ba ba nila ang magbabayad diaper? nung sila ba sasagot ng panganganak mo sa ospital na worth 200,000, mga gano'n? Correct. Kaya True, ba true, nila true. 'yon? So, wala ka ng dapat gawin. Mhm. For me lang. Same. Actually, for me, hindi ito, it's not your personal problem. This is a societal problem. Sabing gano'n. Parang dapat mag-transition na yung, I think papunta naman doon, lalo na yung generation, yung millennial generation and yung lalo na yung Gen Z. Kasi ngayon madaming mga articles na lumalabas na yung mga Gen Z is parang hindi sila, wala sa life plans nila yung mag-anak, mag-asawa, ganun. So yung mga boomers talaga yung nandun pa sa ganung mindset. It's just that tayo yung kasunod ng boomers eh. So tayo talaga yung affected ng mga thinking nila. So I think okay, maganda na napag-uusapan to because this opens up uh, the floor to more people na dapat hindi na natin masyado ine-expect, lalo na sa mga babae, to strive for marriage, ganyan, or having kids dahil hindi naman dapat parang 2024 na para yun pa din yung gawing standard or norm ng mga tao na ilalagay natin sa mga babae yung the obligation of ano of building a family. Parang Oo. bakit yung mga lalaki hindi naman tinatanong ng gano'n? Bakit sa mga usually sa girls lang yan tinatanong, 'di ba? Kasi Ayun. So sinasabi nila, another factor, I get naman the others na sinasabi nila, nahihirapan ka na manganak at this age and that. Okay, fine. Katawan mo ba 'to? true. Parang tsaka there's, lots of alternative ways on how to get, Mm. pregnant or how to bear a child.
Pwede ka na or how to have a magpa-freeze. child, Pwede ka na 'di ba? magpa-freeze ng ano ngayon, ng egg cells and ng ano, yung mga Pwede pong necessary needs. IVF, Mm. ganyan. Pwede True. magpa-surrogate 'pag 'di mo na kaya ng katawan mo, Mhm. yung gano'n. So, nasa sa tao naman po, kung gugustuhin ng anak or wala. Nasa sa tao din kung gusto nila mag-asawa. Kasi mag-asawa sila tapos lagi naman silang haggard, Correct. para saan pa, 'di ba? So, mapunta pa siya sa maling tao kakamadali ninyo diyan. Actually, Oo, may kilala true. ako na parang may kilala ako na parang na-pressure sa edad. So, Hmm. nilaban na lang. Chika ko na lang Mhm. after this call. Ay! Si Nagmaritesan May, pa, eh. sa letra. Charing, nanghihingi pa ng initials, eh, 'no? Bingo! Charing. Ayun, so sana ano, mag-move on na tayo sa gano'ng way of thinking na, Mm. alam mo yun, kasi like her, successful naman yung life niya, nakakapag-travel siya, bongga yung career niya. So, alam mo yun, parang let her enjoy her ano, the fruit of her hard work with how Dadating she at wants dadating to. din. O, at saka sinabi Correct. naman niya 'di ba na hindi sarado yung doors niya, na like when it comes, pero it's just not her priority and that's okay. And actually, nakaka-inspire nga si Jennie. Wow, na-inspire kay Jennie. Kasi madaming ano, madaming girls ngayon na in denial pa din na, alam mo yun? Kasi nga yun yung ano, yun yung norm in society, eh. So at least siya alam niya na, ay ito ang ano ko, ah, priority ko is my career and Mm. traveling, ganyan. Hindi Yeah. so at saka nakakapag-ano naman si sis, active naman, sabi niya may fan siyang naaano. Kumbaga So sa pakarat din siya on the side. So, laban. 'di 'Di ba? ba? So, I love it. 'Di ba? Ano Laban lang, lang, tawag Janine. nito, work-life balance ang peg ni akla, gano'n. True, So, tuloy-tuloy lang ang laban. true. I guess Ayan. ang Think pinakaano, mhm. ang pinaka magandang sagot is 'pag tinanong ka, "Bakit wala kang jowa?" Sabihin mo, "Kasi po, um, madamot po ako." Charing. Charot lang. Sabihin mo, "Kayo po." Gano'n. Kailan kayo maghihiwalay, 'di ba hindi kayo masaya? Charot. Yung mga gano'n, charot lang. Pero yun, Janine, just enjoy life. Mhm, Do what you do. 'Wag mo na lang silang true. pansinin. Again, you don't owe them any explanation. I know it's Oh, annoying. So, just say, "Wala lang, trip ko lang." Gano'n. Then move correct, on. Gano'n lang. true. Tsaka Kasi mag-explain mag-smile ka ka. pa, effort ka pa 'no? Yung shady na smile 'pag tinanong ka, ganonin mo lang para mapikon, charing. Pero kasi lalo na Actually, 'pag paulit-ulit nakakapikon din naman talaga. I can relate to Janine kasi I'm already in my 30s. So, Mhm, siyempre everyone around me is already expecting me to get married, have a child. Pero that is not the case, eh. Actually, kahit na okay naman ako sa sa current status ng relationship, it's just I'm not ready for it. mhm. Kahit anong mangyari, I'm not really ready for it. Parang I really don't see myself yet being a True, mom, true. and I don't really see myself yet getting into that point na walking down the True. aisle. Parang Tsaka hindi ano, pa panahon. tsaka ikaw at ikaw lang din naman sa sarili may makakapagsabi na tamang panahon na for that. So, 'wag tayong magpapadala sa pressure ng ibang tao and Correct. sa society na dapat sa ganitong age may asawa ka na, may anak ka na, ganyan. Ako kasi Oo, tsaka meron sa kikisor, walang expectations yun sa'kin. So, okey lang ako. oo, ang dami kasing Hanash, sa totoo lang 'pag nasa ganitong edad na, lalo na yung mga, um, napapaligiran tayo ng mga ng mga relatives and family na Mhm, nabuhay sa panahon na 18 pa lang kinakasal na, 18 pa lang may mhm. anak na, 'di nakapag-build ng career, ending, charing. So so hindi naman tayo katulad nun, eh. I mean, Mm, sa generation kasi natin, we have already learned yung mga mistakes from the mm. past. So, we don't want to do it
again. True. So, I think kaya gano'n. And then another factor na napansin ko is, eto share ko lang, 'di naman nabanggit ni Janine kasi nga wala siyang jowa, but when you are 'pag nag-live-in kayo, na-expect kaagad nila kakasal na din kayo eventually. Parang for me, hindi siya magandang ano, hindi siya magandang paano ba, perspective. Mm. Kasi parang for me, kaya may live-in para mas makilala mo yung tao kung eto na ba talaga yung the one. Kasi hindi mo siya makikilala kung di kayo nagsama, eh. Yun lang Correct. yung ano Tama ko. naman. Hmm. Pero isa yun sa mga katoxican ng mga Mm. nasa Filipino culture na, "O kasi nakarat ka na, di ka na kaya may ganyan-ganyan, siyempre kailangan ikasal." Alam mo naman yung mga ano nila, yung mga Correct, correct. pag-iisip. True. So, yun. Laban Janine. Ako pa ba Oo, si laban Janine? Janine, Papakabog. Charing. Ayan. Laban Janine. At dahil dyan, pag-usapan naman natin ng mga ating meltdown at Jonas Brothers. Ano ba ang ating mga mini rants for today? Oh my God. What's bothering you? What's Nothing. bothering Wow, you? ang Ah, taray. as an unbothered Ta queen. Charing lang. Ano ba? Siguro nakaka-bother lang yung eto sa office kasi meron akong ah, siguro empathetic person talaga ako 'no, kaya lapitin ako ng mga taong 'pag may sama ng loob sa'kin Mhm. sinasabi. Pero okey lang naman sa'kin kaya lang ano, hindi ko lang talaga bet yung mga tao na sasabihin pa sa'kin yung sama ng loob, sabihin mo na lang dun sa person na yun. Kasi kinakausap Hmm. mo din naman siya, eh, parang 'pag magkakaharap kami okey naman, pero 'pag Aha. hindi, pero 'pag wala yung tao na yun or 'pag siguro napupuno siya on that day, bigla na lang siya nagpi-ping ta's magsasabi ng kung anik-anik. So, Mhm. parang for me masyadong nega yun kaya ang lagi ko sa kanyang reply, "Kausapin mo na lang para once and for all clear na kayo." Ganun pa ako. Correct, correct. Tama Pa yung mga naman. sinasabi ko. Kasi Mm. parang, for me parang hindi healthy yung gano'n. Kung meron kang hindi nagugustuhan na ginagawa nung tao, na feel mo na-o-offend ka, sabihin mo na lang. Tsaka Kaysa ibang nadadamay tao ka pa pa, yung eh. makaalam. Mm. Lalo na kung Kasi okey mo naman yung tao na hinahanas niya. okey ko naman yung tao, actually sinabi ko sa kanya. Sabi ko, "Uy, Hmm. mag-ingat ka na lang kasi parang ano, masyadong sensitive si Ateng, medyo na-o-offend siya 'pag may ganito kang ganap." Yun lang yung Hmm. sinabi ko para hindi na, alam mo yun, lumaki pa yung Oo. issue. Truths. Pero sinabihan ko yung tao na yun na in-advice ko naman yung tao na nagsabi sa'kin na, "Kausapin ka." Yun yung Mhm. sinabi ko. Ewan ko Mm. lang kung nag-usap na sila pero I doubt kasi nga medyo di ko masabi kung plastikada ba si ate or mahina lang talaga yung loob niya. Siguro mahina lang talaga yung loob niya for confrontation. Ako kasi very confrontational akong tao, eh. Mhm. So, ayun. Well, sana ma-learn nilang mag-ano, kahit hindi sila confrontational na tao, pero yung maging open lang sa mga gano'ng situation. Mhm. Kasi I think that would help strengthen the relationship kasi nothing is perfect naman, eh. True. Yun lang. Ako naman, ang aking meltdown is yung mga taong sa work din. Yung mga taong walang accountability sa trabaho. Like, Ayan. kasi gets naman na wala namang talagang perfect. Lalo na sa trabaho, hindi maiiwasan na magkakamali ka. Alam mo yun, may mga times talaga na, alam mo yun, kasi nga walang perfect. Human error, kumbaga. So, kasi kung ako, pag meron akong mga mistake, inaano ko, ay sorry, eh, parang may inaano ko na, oh, that's my bad. Same. Oo, same. On my end ko yon yung nagkamali. Hindi ko nakita yung ganitong detail, ganyan. Ayusin ko na lang. Ayoko yung mga ipapasa mo yung blame sa ibang tao na Yeah. kung ikaw naman talaga yung nagkamali, in the first place, dapat alam mo yun, tapos sa akin mo ibibigay yung blame kung bakit hindi maganda yung output. Eh, wala sa instructions mo yun in the first place. So, sinong nagkamali sa atin? Ako na sumunod sa instructions o yung nagbigay ng instructions? 'Di ba? So, sana learn to accept na hindi ka perfect. Walang perfect. Nakakaasar lang kasi Yeah. sa'kin napunta yung sisi na, girl, so
Nung sinend ko dun sa boss namin yung email niya no instructions, as you can see, wala sa instructions na yung detail na hinahanap niyo. So, bakit ako yung sinisisi niyo about this? So, yun. Inano naman nung boss namin na, yeah, that's not your fault. Jai ho! Charing. Nakakasar. Nakasa talaga yung gano'n, yung mga hindi marunong tumanggap ng pagkakamali Di ba? tapos ipuput pa yung blame sa ibang tao na parang, anong masama kung nagkamali ka? Tanggapin mo na lang. Kasi ako pag nagkakamali True. ako, ganyan din ako eh. Inaamin ko na lang, tapos sabihin ko, Oo, I'm true. sorry. True. I missed it. Mga gano'n. Lalo na sa dami ng Pero, tinatrabaho ko lately. Alam mo, hindi ko maiwan kasi nakakakalito-lito na nakakandalito-lito na din talaga ako sa dami ng project. So, alam mo yun, hindi ko talaga correct. naintindihan naman nung boss ko nung in-explain ko yun na, oo nga naman, dami na niyang inaano, tapos di mo pa kakalaruhin in the beginning, in the first, alam mo yun? So, tumatagal lalo yung process. Kaya mga Bex, huwag kayong matakot magkamali. Charing! Pero, ano naman, Okay lang paminsan-minsan napapagalitan, di ka naman perfect. Ano ka, Diyos? pero, at saka hindi, ako kasi hindi ako wala akong masyadong pakialam dun sa, ano, Panache. o ano magagawa mo sa akin? Bawasan mo sweldo ko, rereklamo kita sa DOLE. Tsare. Di ba? Mm. So, nilalabas ko na lang on the other ear. Ganyan. Correct. So, yun. And ano naman ang syempre after natin mag-rant, meron tayong mga learnings ng ating gets ko na. Ano ang topic na gets mo na this episode? I have learned na mukha pala akong Monay. Chareng! Nakaka-crave Chareng ng lang. nakaka-crave tuloy ng choking. Charing. Nakaka-crave ng cheese whiz. Chareng! Ayan, hindi. Ako, gets ko na hindi lang 9 to 5 job ang bubuhay sa'yo. Mm. I always had a doubt in freelancing because there's no stability. But there is. Because Mhm. if you would do your job well, and Mhm. then ikaw din ang paulit-ulit na kukunin. Ganun lang naman siya. It's all up to you on how you will manage your finances. Kasi, Yes. um, yun nga, yung may ibang freelance kasi na wala talagang benefits. So, Mhm. it's all up to you on how you will negotiate your salary Mhm. para pag kinumpit mo siya, mako-cover niya ng HMO mo, mako-cover niya yung ganitong benefit, yung mga ganon. Mhm. Yeah. So, ayun, I've learned na meron palang freelance community group. Mhm. So, kaya busy si Akla this week kasi nag-join ako. So, ang ingay-ingay ng group chat. May mga challenges kami. It's called 12 days, ano to? 12 days challenge on how to get a client. So, parang within Mm. 12 days, makakuha ka ng client, something like that. Yeah. So, may mga tips, may mga challenges on how Mm. to make your resume better, how you can make better proposals, Uh-huh. um, how you can get clients, ganon. So, maganda siyang community kasi all this time, I felt so alone na parang, alam ko freelance ka, Mel, no? But Mm. ako kasi starting ako. So, gusto ko na talagang iwan yung buhay na para kang slave, na meron kang sinusunod na rules all the time. I Yeah. want to have I want to have my own time. Yung hawak ko na yung oras ko. Tapos, mas malaking sweldo ko sa kanila. Ganun. Gusto mo Kasi, yung freelance ako pero yung kliyente ko 5 years na. 'di ba? So, kanya-kanya nga eh. Sa kanya-kanyang Mm. pag-aalaga ng client yun. Kasi, True. hindi ka naman nila, tawag dito, bibitawan. Kung, True. tawag dito, kung hindi mo na-meet yung Correct. Demands. kailangan nila sa work Mm. o demands. So, Ano, ayun. Yun lang. yeah. Tama. Oo. So, I'm happy kasi nakilala ko sila. So, parang nakaka-inspire silang lahat kasi lahat sila galing din sa corporate. Tapos, nag-shift sila ng career. Kasi nga, Mm. syempre, parang mas better na sa kanila yung work from home lang. Mas nakakatipid. Mm. Kasi, True. at this point in time, sobrang traffic talaga, girl. Ah, Nakakainis na yung hindi na siya normal. Alam mo yun, ang lapit hindi ko ko na na sa BGC. na-experience. Ang lapit ko na sa BGC.
naabot pa ako ng 30 minutes. Parang ano ba yan? Taytay ba to? So parang ano, dahil lang yun sa traffic, not because of the distance, but because of the Mm. traffic. True. So, hindi siya ideal, lalo na kung halimbawa you have a family, kung meron kang anak, mas okay talaga yung work from home setup, yung Mm. remote work. So, ayun, True. sana makahanap na kami ng client soon. Yung iba sa amin meron na, so I'm happy for them. So, Oo. ayun. Ako naman, ang learning ko naman, matagal ko naman ang gets yung, wala tong relationship in our episode and sa work or Mm. whatever. Parang it's a different realm. It's a Bex issue. Matagal ko naman ang gets yung, actually I've been preaching about it na hindi importante yung mag-come out and sana tawag nito? Ma-dissolve na yung idea of coming out kasi parang let's normalize na hindi default ang pagiging straight. Parang ganyan. Yun yung pinaka-concept. Pero I've just learned this recently on an interview na napanood ko ni Marina Summers na parang lalo na an advice to the younger gays na takot mag-come out. You don't always have to pressure yourself coming out. Mas siguro mag-focus kayo sa welcoming people in. Yung imbis na lalabas mo yung sarili mo, magpasok ka ng mga tao in your life who would accept you. Mm. Na hindi mo kailangan ng pangmaramihang audience agad when you do it. And I think malaking help yun. Sana nung bata pa ako, pasok na agad sa isip ko yung idea na yun. And I hope Mm. etong message, this, somehow gets to a younger gay, queer person na wag kayong magpa-pressure sa society. Take your own time, ganyan. Yun lang. Yung aking gets ko na. Ayan. Yes, tama naman 'yan. And, recently ko lang din nalaman na nag-come out na pala si Michelle D. Di ko kasi alam. Ay, hindi mo alam ba? Nag-come Hindi, pero nung una, alam ko na in the past na lulu-hay siya, parang gano'n siya. Hmm. Tapos biglang naging Miss Universe nga siya and everything. So, parang hindi ko alam kung nagbago na ba perspective niya. Tapos recently ko lang nabasa yung post na nag-come out na pala siya as bi. Actually, So, bago ayun. pa siya. Happy for her. I think before pa nung Miss Universe siya nag-come out. Hindi ako sure. Talaga? Pero, oo, Okay, yeah. baka kasi parang pinost niya yan, eh. Parang Mm. ano ba, ang eksena niya na-feature siya sa isang magazine tapos dun yata siya nagkuwento and nag-come out Mm. I'm not sure, Hmm. pero yun nga, basta recently ko lang nalaman Oo, na true. na-confirm na pala na bi siya. Kasi ako wala Oo. naman akong pake. Parang Oo. gano'n kung ano yung preference niya kasi tanggap naman siya ng ano. So ayun, nakakatuwa yung mga ganitong tao na may lakas ng loob kasi it's really hard to come out. And gaya nga ng sinabi ni Mel, hindi naman talaga kailangan. Basta kung Mm. komportable ka, go. 'Di ba? True. True. For me, siguro magka-come out, may mga instances lang when someone has to come out. For example, yung mga public figures na dating may asawa na, um, for example lang, hindi ko sinasabing keki siya. For example, example lang talaga, ano lang tayo, situation na. For example, 'di ba, kunwari si Brad Pitt, Angelina Jolie, ganyan. Naghiwalay sila. Tapos yung pala dahil si Brad Pitt. Yun, feeling ko kailangan niya mag-come out para to clarify na, alam mo Sample yun? lang 'to guys, baka Oo, hindi ko, ma-orgot oo, kayo. eme-eme lang yun. Ano lang, just Oo. para lang mas concrete yung yung mga Saka ganun. siguro importante mag-come out kung halimbawang there are people around you that think of you otherwise, na Oo. parang tingin mo Mm. kailangan mo ng clarity. Like dun sa True. kakilala ko, it took time lang but, Mm. True. nag-come out din siya. Tas yung kakilala ko din na hindi ko alam, pero 2 beses na dalawang bektas na yung nag-come out sa'kin. Tas ako yung una nilang sinabihan, napakamamasang ko talaga ever. Oo, your Kasi mother. kasi yung isa friend ko talaga, as in malapit Mm. sa'kin. Yung isa naman boss ko pa, Mm. as in. Tas Crayola siya, tapos dun ko nag-come out siya kasi parang niloko ata siya nung boylet. Siguro wala na siyang mapagsabihan dahil broken hearted siya, so nag-come out siya, nakakaloka.
Hanggang ngayon parang hindi siya out. I think Na-meet kasi ko hindi 'to naman na 'no? kailangan. Na-meet Chichika ko ko ba na lang siya? after ng ano, hindi ko alam pero chichika ko after ng ano, after this, Pero yung una kilala ko recording. yun talaga. Oo, definitely, oo. Kasi recently lang talaga siya nag-come out sa special na tao sa buhay niya. I'm so Oo, happy. pero 'tong isa, parang never nag-come out. Hmm. Which okey Okey lang lang yan. kasi Welcome ano nga, like what I've learned recently, welcome people in. correct. So, happy naman ako sa kanya kasi successful pa din naman siya. I'm just not sure kung sila pa din ba nung huli niyang jowa, yung kinuwento niya sa'kin. But, I'm really happy kasi ano kasi medyo taas din expectation sa kanya, eh. Kaya siguro hindi siya makapag-ano sa family Hmm. talaga. So, ayun. So, ayan. Thank you again to Janine, our letter sender for today's. Thank you for sharing your story with us. And if you wanna share your story also, you can always send into our Facebook and Instagram at Dexter's Podcast. And pwede nyo rin kaming i-email sa dexterspodcast@gmail.com. Ganyan. If you wanna be anonymous, you can Correct. always put it on a note and baka pwede kayo na mag-coding sa sarili nyo and just let us know na gusto nyong anonymous para hindi namin babanggitin yung name nyo. Ganyan. Yes. And then kung malakas po ang loob niyo like ni Rio Jean sa aming previous episode, na Correct. talagang nag-video siya and then nag-share siya ng personal story niya about sa struggles nila, mag-jowa. Kasi mahirap din naman yun sa kanya kasi cultural difference, age difference. So ano Karon, na? lahat ng difference. Correct. So, congratulations to Rio Tapos Jean same-sex kasi relationship pa siya. oo, kasi nalampasan niya yung mga problema. Though for sure, meron Mm. pa rin mga ongoing, but at least meron siyang someone na to lean on, na may Correct. kadamay siya sa mga pagsubok. So, kung katulad po kayo ni Rio Jean at gusto nyong mag-video, go, share nyo lang sa amin. Pero kung Pero, gusto nyong anonymous, go lang din. Walang problema. ayan. Thank you for another, episode. Yes, thank you for another episode and maraming salamat sa lahat na nag-tune in sa amin. Si Sheila na bagong panganak sa kanyang second child, Congrats! congratulations. Yes, kay Natalie, hello kay Nati. And Mm. then syempre, kay Reo Jean ulit na nasa hospital ngayon kasi parang nasa elevator lang daw siya, pagising niya hospital na. Feeling ko hinimatay si Ay, Akla. Kaya oo. sabi ko, over fatigue ito. Kaya sabi ko, pahinga na Pero, lang. And syempre kay magaling ka. Sam, ang ating official commentor, kay Jerome na Pero, nasa US, kay Jerome na nasa Canada, kay Pau na nasa US, hello. Syempre kay M, na nag-message sa akin na si M from UAE na nag-message na marami daw siyang pinagdadaanan kaya siya tahimik. So, nagsasabi na oh, siya. laban lang, Ilaban mo lang yan. Oo, matindi daw pinagdadaanan niya mentally. Eh, sabi ko Mm. nga, try to reach out sa yung ano bang tawag do'n, sa counseling or something. Oo, Pero I yeah. don't And know. meron ding mga apps, na available na kahit hindi mo kailangan pumunta face to face. Chat ka ng Ayan. maraming apps about it. Kaya kayo mga Bex, kung may mga friendship kayo may pinagdadaanan, kahit hindi nagsasabi, like, make time to check on them if they're okay. Kasi baka wala Pero, nang makausap, nakakaloka naman yun. So, ayun, laban thank you lang mga again. Bex. Thank you so much for Correct. listening at Wednesday na naman, konting kemot na lang, Biyernes na at Correct. magpapasyabu na naman tayong lahat. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Correct. And syempre, abangan kung magsasama ulit kami sa Oo nga. isang ng live ni Mel kasi medyo Oo. haggard talaga kami lately. So, abangan nyo lang. Hopefully, oo. Otherwise, Hopefully. nailalaban naman ang ganito. Correct. O, di ba? Susi pa Actually, ba? bongga nga yung audio natin sa ganitong setup. May delay lang. Right. Totoo. Kaya nga. Ayan. Thank you, guys. Tuloy-tuloy lang po sa pag-subscribe. Pero like, follow, share, subscribe, lahat mag-comment and rate our podcast 5 stars sa Spotify, ganyan, whatever. Correct. Thank you and have a great Thank week. you. Bye. Always be Bye. kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube.
You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Bexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.